Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back po dito sa AJ Commentaries. Tayo po ay may mga pag-uusapan muling makabuluhang mga pangyayari sa politika. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay 15 ng Hunyo, taong 2026. Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan. Marami po ako na-post sa videos na kung saan tayo nagpaliwanag at nagbigay ng komento sa maraming mga bagay-bagay na nangyari sa politika at sa ating gobyerno. Ngayon po sa pagkakataong ito, ang gusto po natin pag-usapan, siguro part 3 o part 4 na ito, yung nalalapit na impeachment trial. No? Busisiin pa natin yung batas at ano ba yung mga iba-ibang mga opinyon para doon sa sinasabi nating base number na kailangan. Yung pinag-uusapan ngayong 2/3 of its members. Yun ang nakalagay doon sa constitution natin, di ba? Members, di ba? 2/3 of its members. Kailangan daw 2/3 ng boto para ma-convict ang isang nililitis sa impeachment trial, at siyam naman, kumbaga, syempre kung 16 ang 2/3 kasi 24, siyam ang kailangan mo para ma-quit. Kung 24 ang base, yan po pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po yan, sana po kayo po ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming salamat po sa mga nag-comment sa mga nakaraan kong videos. So ito po muna tayo. Pag-usapan po natin yung sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada. Siya po ay nakakulong, nililitis. Ang kaso po niya ay plunder. Ngayon, yung 24 po ba? Ang tanong natin una, yung 24 po bang senador, yun pa rin po ba ang bilang kapag botohan? Kasi po alam po natin yung quorum base sa Avellino versus Cuenco at base na rin sa mga nangyaring mga president sa mga nakaraang pagkakataon, bumababa ang base, lalo na kung hindi pwedeng mapatawag yung senador para umattend doon sa sesyon kapag beyond coercive power ng Senado. Halimbawa nga, nasa abroad o kaya naman patay o nasa hospital, nakakulong, walang liberty. Kahit ipatawag mo si Senator Jinggoy, hindi siya pwedeng umattend hanggat walang approval ng korte kasi siya ay nasa ilalim ng korte, sa jurisdiction ng korte, BJMP, di po ba? Nasa pangangalaga siya ng BJMP. So yun po sa mga nakarang video ay napatunayan na natin at na-establish na po natin, pero mas maganda nga sana kung magkaroon ng bagong paglilinaw ng Supreme Court tungkol doon sa Avellino versus Cuenco. Pero pagdating po ba sa botohan sa impeachment trial, ganun din po ba ang sitwasyon? Balik po tayo. Ang sabi po doon, ang kailangan daw para ma-convict ang isang nalilitis sa impeachment trial ay 2/3 of its members. 2/3 daw ng mga miyembro ng Senado. Kung 24 po sila, ang 2/3 po nun ay 16. Ngayon, sa 24 po ba, bibilangin pa rin po yung beyond coercive power of the Senate? Halimbawa na nga lang po, yung mga wag naman po sana kung patay o kaya ngayon nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada po ba ay pwede pa ring makaboto? Paano po siyang boboto kung hindi po niya napakinggan ng trial, kung wala siya doon, kung hindi niya nakita ang mga testigo, yung mga inihain ng testigo, yung mga argumento? Paano po hahatol ang isang taong hindi po dumalo sa hearing? Yun ang mga tanong ngayon ng karamihan ano po bang sitwasyon natin ngayon? Si Jinggoy Estrada, para mapapunta sa Senado, hihingi muna ng permiso sa korte. For the sake of argument at pagbigyan natin, pinayagan siya ng korte. Katawa-tawa naman siguro ang sitwasyon. Sa umaga, siya ay judge, humahatol, lumilitis kasi senator judge siya, di ba? Pagdating sa gabi, babalik siya, PDL naman siya, person deprived of liberty. Bakit ko po yung sinabi? Kasi po ang isang Senado, sa legislative branch po, may dalawa pong functions. Alam naman po natin yan. May legislative function sila, gagawa ng mga batas,
At sa pagkakataong may impeachment trial, sila ay nagko-convert, kumbaga quasi-judicial, ano? Meron silang judicial function. Ito ay two distinct functions in one position, kasi senador ka pero meron dalawang function ang pagiging senador mo. Kapag may impeachment trial, magko-convert ka ngayon mula sa legislative function mo na mambabatas, pupunta ka ngayon sa pagiging huwes. Ang tanong po doon, yung kinulong po ba si Senator Jingo Estrada, ang kasama lang po ba niyang nakulong ay yung ang function niya bilang legislative? O kasama doon yung judicial function niya bilang isang huwes pag nagkaroon ng impeachment trial? Kasi tandaan po natin, ang kaso niya ay plunder. Pinaliwanag ko po ito sa nakaraon kong video, pero ulitin ko po sa inyo. Nakalagay po doon sa Section 5 sa RA 7080, Anti-Plunder Law. Basahin ko lamang po muli. Suspension and loss of benefits. Any public officer, ulitin ko po any public officer against whom any criminal prosecution under valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation is pending in court, shall be suspended from office. Linawin po natin babalikan ko po ang sabi una, any public officer. Pangalawa, under a valid information under this act, whatever stage of execution is pending in court, hindi pa po to convicted nililitis pa lang. Pangatlo, shall be suspended from office. Kung susundin po natin yung Section 5 ng RA 7080, dapat po suspendido si Senator Jingo Estrada dahil kaso niya to plunder case to Kung suspendido siya, ang sinususpende lang ba yung legislative function niya, yung pagiging senador niya gumagawa ng batas? Hindi ba suspendido yung function niya bilang isang huwes o pag naging quasi-judicial na ang Senado, kapag sila'y naging senator judge, hindi ba siya suspended as a judge? Ulitin po natin yung unang sentence dun nakalagay any public officer, yung unang mga phrase niya, any public officer. So regardless kung huwes ka, kung abogado o kung senador ka, kongresista ka, presidente ka, regardless kahit ano ka pa, basta public officer ka at ang kaso mo ay plunder, suspendido ka. O di ang ibig sabihin nun, yung dalawang function na distinct, legislative and judicial functions sa pagiging senador, suspended yun. Kung susundan natin, yun po ang ating komentaryo at paniniwala natin dyan. Ngayon, kung suspendido ka pala, paano ka dadalo sa hearing? Lalong hindi ka makakadalo. Paano ka hahatol? Lalong hindi ka makakahatol. Ngayon, ano epekto nun? Kung mananalo sa botohan, kung may magmamosyon at mananalo sa botohan na huwag ituloy ang paglilitis hanggat suspendido ang ibang senador, kasi po 90-day yan Kung ang alam ko 90-day suspension yan Sa 3 buwan pwede nilang i-move yan. Pag hindi na siya suspended, baka pwede mapagbigyan sila ng korte, pero hindi natin alam kung mangyayari yon dahil nga para bang may kinikilingan ng batas pagka ganun. Di po ba? Kasi malinaw naman doon sa Section 5, suspendido dapat. Ngayon ang mabigat, 24 pa rin ba ang base? Kasi ang paniniwala natin, tulad nun sa quorum, hindi magiging 24 lalo kung suspendido Di 23 na lang. Yung 23, si Bato de la Rosa, hindi mo rin mako-compel na umattend. Beyond coercive power pa rin ng Senado. Dahil nga hindi nagpapakita, paano mo papadala niya ng imbitasyon na dumalo. Hindi mo rin alam kung saan niya nagtatago. So ito mga pinag-uusapan natin yung mga posibilidad So ngayon 24 naging 23. Yung 23 baka maging 22 pa. At kapag mayroon pang makasuhan ng mga plunder at makulong at maging suspended din, di bababa ng bababa. Kung naging 21 na lang sila, 2/3 ang sabi sa konstitusyon, 2/3 daw. 2/3 ng 21 or 24.
Ang paniniwala po natin, dapat yung 21 kasi suspendido eh. So pag naging ganun, 14 lang ang kailangan para ma-convict ang isang nililitis. Kasi po, hindi, mahirap po yung argumentong sinasabi nila. Ang sabi kasi ng iba, hindi, kahit anong mangyari, dapat 16 pa rin. Kasi yun ang 2/3 ng 24. Na assuming na lahat ay pwede. Eh, paano po kung ano, paano po kaya kung 10 ang nakakulong? O kaya naman, wag naman sana, may mga patay, o 10, wala. 15 lang sila. Ibig sabihin ba nun, yung kinasuhan, ay automatic acquit na? Kasi bali wala na hearing eh. Kasi hindi niya makukuha yung 16 kahit guilty siya eh. Hindi siya makukonvict kahit guilty siya. Dahil ang logic nila ay 16. Wala namang sinabing 16 doon sa Constitution. Ang sinabi, 2/3 of its members. Ngayon, ano ang definition of its members? Yung 24 ba? O kasama pa rin ba yung patay? Kung may patay man, kasama ba doon yung nasa abroad? Kasama ba doon yung nasa hospital man at comatose? Kasama ba doon yung nakakulong at suspendido? Kasi pag nakakulong ka, PDL, persons deprived of liberty. Pinagkaitan ka ng kalayaan. Paano ka magiging malayang dumalo sa mga hearing at humatol? So yan po hanggang ngayon pinagdedebatihan at pinagdidiskusyonan ng maraming mga tao. Ano po ang inyong pananaw? Gusto ko po marinig at gusto ko mabasa sa comment. Maraming po salamat, hanggang dito po muna. Bibitinin ko po kayo dahil meron po akong mga halagang ipapost patungkol po doon sa hinimay ko po kasi yung mga detalye ng mga sinabi ng 18 ano ba to? Maleta Boys. No? Pag-aralan po natin 'yan. Paano po kaya nagkaroon ng, kasi ang kickback na lang nasa 805 billion daw, di umano eh. Paano kaya nangyari 'yun? Saan kaya nanggaling ang pera? Pag yun po, ipapost ko po yun. Sana po mapanood nyo. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat sa inyo. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Marami po salamat. AJ Commentaries po.